Ay, magandang araw po. Narito po muli tayo. Sabi nila, pag stress ka sa buhay mo, ano ba mga dapat mong gawin? Kung akong tatanungin ninyo, syempre kahit pa paano bibigyan mo ng pagkakataon yung sarili mo na i-express yung talaga nararamdaman mo, pero mas maigi pa rin yung lumabas ka ng bahay. Huwag mong hayaan na magmukmuk ka mag-isa, kasi kung magmumukmuk ka mag-isa, iyak ka, makaka-apekto yun sa kalusugan mo. Mas maigi pa rin yung lumabas ka ng bahay, aliwin mo yung sarili mo, tingnan mo yung bawat paligid, yung mga tao. Maiisip mo na hindi lang ikaw yung may mga problemang hinaharap. Sila din, bawat isa sa atin may kanya-kanyang mga pagsubok na dinadala, pero kanya-kanya lang tayo ng pamamaraan ng pagdadala. Mapapansin mo rin na oo, marami nakaangat sa'yo, pero marami din ang masasabi mo na ikaw ay pinagpala pa rin. Kasi kung igagala mo yung sarili mo, makikita mo yung mga tao na namamalimos, walang matulungan. Kahit pa paano, ikaw na pwede makapagbigay, magbigay ka yung naaayon sa kakayahan mo. Ganun lang, napakasarap ng pakiramdam pag nagawa mo yun, na ikaw yung nangangailangan, tapos nakapagbigay ka sa isang taong mas nangangailangan pa sa'yo. Napakasarap ng pakiramdam. So para sa akin, yun ang masasabi kong naging habit ko. Kasi yung pakiramdam na, di ba, nagugutom ako, tapos napagbigay ka ng pagkain sa isang mas nagugutom sa'yo, tapos magpapasalamat ng buong puso. Alam mo ba yung pakiramdam na gusto mong makapagbigay palalo? Kasi ang sarap ng pakiramdam. Subukan nyo, guys. Isa pang mga sitwasyon na nakakapagbigay ng stress talaga, yung halimbawa bago ka sa isang pag-aaral, tapos may mga pagkakataon na nagkakamali ka. Hindi naman maiwasan magkamali pag nag-aaral ka sa isang halimbawa isang proyekto, tapos yung proyekto na yon is in-apply mo, medyo hindi maiwasan magkamali. Pero sa pagkakamali na yan, matututo ka talaga, kasi niisip mo paano nangyari yon, paano mareresolbuhan yon. So kaiisip mo, hindi mo na pahihintulutan na maulit-ulit yon. So mag-iingat ka na. Kasi ang pagiging ignorante minsan, hindi naman sinasadya. May mga tao din kasi na pinagtatanungan mo, sa palagay ko, hindi rin sapat yung kaalaman nila na pag sinunod mo, yung pagkakamali nila ay nagagawa mo rin. So, maging maingat din po tayo sa mga taong ating pinakikinggan. Kasi hindi lahat magsasabi o hindi lahat magbibigay sa'yo ng wastong impormasyon. So, masasabi ko lang, napakaswerte natin pag makatagpo tayo ng mga tao na talagang buka lang kalooban na magturo ng tamang instruction
So, ayun, pagpasalamat natin pag makatagpo tayo ng mga ganong mabubuting kapwa-tao. Kasi ako, kaya ako lumalabas kasi ayokong masyadong i-absorb yung stress na yun, kasi hindi rin maganda na palagi kang stress. So, libangin mo yung sarili mo, lumabas ka, tulad ng ginagawa ko ngayon. Kain ka, punta ka, libangin mo, treat yourself, ganun lang. So, isa pa, maganda kasi sa atin yung manatiling positibo. Kahit na may mga sitwasyon na hindi mo talaga maiwasan, importante pa rin na manatiling positibo. Hindi man sa buong buhay mo, pero at least panatilihin mong positibo ang pag-iisip mo, ang lifestyle mo, kasi lahat yan nakaka-apekto sa kalusugan natin, hindi lang pagkain, pati yung lifestyle na tinatawag nila, yung pagdadala mo sa isang sitwasyon, hindi masyadong negative. Kumbaga, pakaisipin mo pa rin na nangyayari lang yan, siguro may mga rason pero isipin mo pa rin na may mga solusyon. Yung solusyon ang pakaisipin mo, hindi yung magtutuon ka mismo sa isang problema. Tsaka ang makatagpo tayo ng mga mabubuting tao, yun ang importante na bigyan natin ng halaga. Isa pa, pag nagkamali ka sa isang bagay, gawin mo ito inspirasyon. Huwag kang patihulog. Bumangon ka, sikapin mo na sikapin mo lang na huwag kang malugmok sa isang problema na iyong kinaharap o na iyong hinaharap. Yung tulungan mo yung sarili mo na bumangon sa pamamagitan ng pag-iisip ng mga positibong bagay o magagandang solusyon. Yung hindi ka maninisi ng iba o kung ano-ano pang mga paninisi mo sa mga naging dahilan ng mga pagkakamali na yan. Maging silbi itong inspirasyon sa'yo, magpatuloy kang lumalaban, matuto kang tumayo at manindigan sa iyong sarili o sa kung anong magandang pinaniniwalaan mo. Yun lang masasabi ko. At the same time, sa mga taong gusto kong tulungan, alam niyo naman na gusto ko kayong tulungan, pero isipin niyo naman po na hindi naman lahat ng araw ay meron ako. So, kilala naman ninyo ako kung ako'y meron, ako'y mapagbigay, pero isipin ninyo na ang sitwasyon ngayon ay sa panahon ng pandemya or coronavirus, marami na apekto ang mga kababayan natin. Hindi ko naman sinasabi na hindi po ako naapektuhan. Siyempre,
wala naman pong exemption maliban na lang talagang mayayaman na limpak-limpak ang kanilang mga pera. Pero sa panahon ngayon, kinaugalian ko mang tumulong. Pagpasensyahan po ninyo ako, hindi ko po magagawa sa kasalukuyan. Yun lang po masasabi ko sa ngayon. Magkakaroon din tayo ng panahon, makakatulong din ako. Panalangin lang po natin yun. Pero sa panahon ngayon, pagpasensyahan niyo na po ako. Hindi ko masasabing sapat, pero pinagkakasya lang po. So, antayin natin yung panahon na yan na may mga panahon naman na makakatulong tayo. Hindi nga lang sa ngayon. Kaya ayun, isang mga bagay na nakakadulot sa ating na stress, yung may mga taong nanghihingi. Kung anong maibibigay ko, ibibigay ko. Pero kung hindi ko kaya, sinasabi ko. Sa ngayon, hindi ko talaga kaya pa. Sabihin nyo na lang. Isulat nyo, kaya ipadala ninyo sa akin. Magre-response po ako. So, sa mga kapwa ko na katulad ko rin sobrang stress, huwag po kayong maglupong sa bahay, huwag kayong masyadong nag-iiyak kasi hindi nakakabuti sa kalusugan. Lumabas po kayo, aliwin ninyo ang sarili ninyo at isipin ninyo, hindi lang kayo may mga dinadalang problema. Bawat isa sa atin may kanya-kanyang problema nga at kanya-kanya lang din ang pagdadala, pero baka isipin ninyo ang inyong kalusugan. Aliwin ang sarili at pagsumikapan na bumangon sa lahat ng kinasadlakang krisis. Yun lamang po. Maraming salamat po. Please subscribe po sa aking channel, Forever Grateful sa South Korea. Sa susunod po siguro may tatalakay ko kung bakit ganun ang titulo, pero not for now. Hindi po sa ngayon. Sa muli po, maraming salamat.